Pinamagatan natin, you must be born again. Dapat tayong may silang na muli. Mahalaga ang paksang ito sapagkat maraming mga mananampalataya, maraming mga tao ngayon ay hindi lubusan na unawaan kung anong ibig sabihin ng salitang ito o mga salitang ito, ang maisilang na muli. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3. The Gospel of John, chapter 3. At dito ating masusumpungan ang mga salitang ito na ginamit mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magpasimula sa unang talata. Isang gabi, dinalaw si Jesus ng isang Pariseong pangalan ay Nicodemo. Ang taong ito'y kabilang sa konsilyo ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, Guro, alam namin kayo nagkapagturong galing sa Diyos. Pasanin niyo po niyo ang kanyang mga pangunang mga salita. Sabi ni Nicodemo, Guro, alam namin kayo nagkapagturong galing sa Diyos sapagkat wala makakagawa na mga himalang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. At sa mga unang pananalita ni Nicodemo, ang sagot ng Panginoon ay para bagang napakalayo. Pansinin niyo po sa talatang 3, sumagot si Jesus, Buong tapat na sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang salita nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Buong tapat na sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Talatang 4, ngunit paano may panganganak na muli ang isang tao kung matanda na? Tanong ni Nicodemo. Maari kaya siyang bumalik sa tiyan ng kanyang ina para may panganak na muli? Sumagot si Jesus, buong taitim na sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak sa tubig at sa Espiritu ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tao ang sinilang ng tao, ang Espiritu ang sinilang ng Espiritu. Huwag kayong magtaka dahil sinabi kong kailangan ipanganak kayong muli. Ang ipinanganganak sa Espiritu ay katulad ng hangin. Bagamat naririnig ninyo ang ihip ng hangin, hindi ninyo alam kung saan iyon galing at kung saan patungo. Paano kaya nangyayari iyon? Usisan ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, isa kayong tanyag na tagapagturo sa Israel, subalit hindi niyo naunawan ito. Taintim na sinasabi ko sa inyo, ipinapahayag namin ang aming manalalaman at hayag namin at nasasaksihan, subalit ayaw ninyong tanggapin ang aming pahayag. Kung ayaw niyong paniwalang sinasabi ko tungkol sa mga nangyayari sa lupa, paano kayang maniniwala kung sabi ko kayong ukol sa mga bagay na makalangit? Kaya, kung ating pong itutuloy ang mga talata natin babasahin, ay ipapahayag nila mga bagay patungkol kay Moses at sa ating Panginoong Jesucristo. You must be born again. Sinadya kong basahin ang mga talata ito na napakahaba para makaroon po tayo ng pundasyon sa ating pinag-aaralan. Ang central issue, tandaan po natin, ang central issue, ang sentro o tampok na issue sa kaharian po ng Diyos ay ang pagsilang na muli o ang pagiging born again. Ito po ang pinakatampok o sentrong issue sa kaharian ng Diyos. Siguro nagtatanong kayo, ano ba yung kaharian ng Diyos? Kung ang sentro at tampok na issue sa kaharian ng Diyos ay ang pagiging o may silang na muli, ano itong kaharian ng Diyos na ito? Gaya ng ating inawit kanina, Thy kingdom come, Thy will be done. He shall reign forevermore sa kanyang kaharian. Ano ba itong kaharian na ito? Ang kaharian ng Diyos na ito ang pinangaral ng ating Panginoong Jesucristo at ni Juan Bautista. Sinasabi, repent for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo at tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dumarating na. Ang kaharian ng Diyos ay ang Diyos sa Mesiyas, sa mga binanal, naghahari sa mga bansa sa lupa. Ito ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos sa Mesiyas, sa mga banal, naghahari sa mga bansa sa lupa sa mga panahon na darating. At ang kanyang mga binanal, kanyang inihanda.
At sinasabi ng kanyang mga salita, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggang hindi siya naisisilang na muli. Kaya itong sentro at tampok na issue sa kaharian ng Diyos. Merong magkaiwalay na lahi ang kasama sa banal na plano ng katubusan. Tandaan po natin, sa banal na plano ng katubusan, merong dalawang magkahiwalay na lahi na dapat nating isalang-alan. Dalawang klaseng nilikha ang dapat nating isalang-alan. Kung ating pong maunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos. Magkahiwalay na lahi, dalawang klaseng nilikha, ang dapat nating maunawaan ngayong umaga bago nating maunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ang unang lahi na dapat nating pansinin ay ang lahi ni Adan, the race of Adam. Si Adan at si Eva po, sila ang pasimula ng lahi ng isang katauhan. The race of human beings. Ang lahi ng isang katauhan ay binubuo lubha ng intelihenteng mga animal o mga hayop. Meron silang kaluluwa, somewhat katulad po ng kaluluwa ng Diyos, at spirito na may kakayahan na makapasok sa pakikipag-isa sa spirito ng Diyos. Ito po ang lahi ni Adan. Ang pangalawang lahi na nais kong na ating dapat pansinin, the second race is that of Messiah Jesus. Ang pangalawang lahi nito ay walang iba kundi ang lahi ng Mesyas. Ang Mesyas, ang pasimula. Ang panganay, the firstborn. Ang unang ibinangon mula sa mga patay sa mga bagong lahi. Ang bagong lahi binubuo ng mga life-giving spirits. Ang mga bagong lahi ito ay binubuo ng mga spirito na nagbibigay buhay. Marami sa natin dito ay dinadala ng ating Panginoong Jesucristo na tayo maging spirito na nagbibigay buhay, hindi lang dito, kundi sa walang hanggan. Who have a souls like the soul of God their Father. Meron silang kaluluwa katulad ng kaluluwa ng kanilang Ama. Meron silang espiritu na which are in perfect union with the Holy Spirit of God. Meron silang espiritu na may ganap na pakikipagpisan sa espiritu ng Diyos. Ito po ang lahi ng ating Mesyas. The first race is temporary. Ang unang lahi, ang lahi ni Adan ay pagsamantala. At ang kanyang kapaligiran ay pagsamantala. Ang pangalawang lahi, ang lahi ng ating Panginoong Jesucristo is eternal. And its environment is eternal too. Ang kanyang kapaligiran ay walang hanggan at pangalawang lahi nito ay walang hanggan. They are life-giving spirits. Sa ating binasa, meron siyang tagapagturo ng bansang Israel at Tanyag ang lumabis sa ating Panginoong Jesucristo sa gabi. Gabi siya lumabis, siguro ayaw siya makita ng kanyang kapwa mga Hudyo. Ang pangalan niya ay Nicodemo. Siya'y sanay sa pakikitungo sa mga tao. Ang katanungan sa kanyang kaisipan ay may kinalalaman sa kaharian ng Diyos. Gaya ng ating sinabi kanina, binasa, sinabi niya, Guro, alam namin ikaw ay galing sa langit. Kung inyong mapapansin sa ating binasa, ang kasagutan ng Panginoon ay napakalayo sa katanungan at mga statement na binigay ng taong ito. Subalit, ang katanungan sa kanyang kaisipan ay may kinalalaman sa kaharian ng Diyos. Si Jesus ba ang Mesyas? Kung siya nga ang Mesyas, kanya bang dadala ng kaharian? Ang kanya pong mga unang pananalita ay nakadesign tungo sa katanungan na ito patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ang Panginoong Jesucristo kaagad dumaretso sa punto na nais malaman ng taong ito. Dumaretso kaagad. Kaya sabi niya, if you will enter the kingdom of God, you must be born again. Kaya, kung nais mo, sabi niya, makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan kang maisilang na muli. At nagtanong ang taong ito, paano kaya ang isang taong, may gulang na, ay makakapasok muli sa tiyan ng kanyang inay at maisilang na muli? Subat, sa mga salita na sinabi ng ating Panginoon, ay mayroong mga bagay na mahalaga na kanyang binanggit. Kaya, ang tanong, why be born again? Bakit kailangan ka maisilang na muli? Bago
makapasok sa kaharian ng Diyos. Why the necessity for being born again? Bakit kailangan? Why? At bakit na kailangan tayong may silang na muli? Remember, dahil po sa ating binanggit, dahil po the first race, ang unang lahi, ang lahi ni Adan, the Adamic race cannot enter into the kingdom of God. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang bagong nilikha lamang, the new creation, yun lamang ang naisilang na muli ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. What does it mean to be born again? Ano bang ibig sabihin na tayo ay may silang na muli? We need to answer this question clearly. Kailangan po natin may sagot. Ang katanungan ito napakaliwanag dahil po lumilitaw, ang salitang born again ay ginagamit na hindi wasto. Kung niyo mapapansin ngayon, magtaas lang ng kamay, lumapit sa harapan, born again na. Naglilingkod lang dito, born again na. Ngayon, 2-5 ang born again. Kaya sa punto ito mga kaibigan at mga magulang, maraming mga taong maangkin na sila ay born again. Subat, kailangan bang ma-born again? Ano bang ibig sabihin ng born again? Ano ang minsan sa ating pag-fill up ng mga applications sa ating mga biodata? Religion, born again. Kaya sa punto ito, mga kaibigan, kailangan po natin gawin maliwanag kanong ibig sabihin ng salitang ito. It is interesting to know that the book of Acts never portrays the apostles as preaching to the people that they must be born again. Kung kayo po ay nagbasa na sa mga gawa ng mga alagad sa book of Acts, inyong mapapansin kailanman ang mga alagad hindi nila ipinangaral ang paksang ito na aking pinapangaral ngayon ang patungkol sa pagiging born again. Being born again is not the message of the gospel. Ang pagsilang na muli, hindi po ito ang mensahe ng Ebanghelyo ng Diyos. The message of the gospel, ito po ang mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, is faith toward God, pananampalataya sa Diyos, repentance, pagsisisi, the forgiveness of sins, ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan, water baptism, ang bautismo ng tubig, na may pananaw sa katotohanan na sa hinaharap ang langit at ang lupa ay lilipas at ang Diyos ay kanyang hatulan ang lahat ng mga tao sa kamay ng Mesyas. Ito po ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Being born again, ang patungkol po sa pagsilang na muling ito is not the message of salvation from wrath. Hindi po ito mensahe ng kaligtasan mula sa poot ng Diyos. Rather, being born again has to do with the nature of the kingdom of God. Ang pagsilang na muli, ito po ay may kinalalaman sa kalikasan ng kaharian ng Diyos na kanyang itatayo sa mundong ito. And with the personal transformation which takes place after one's sins have been forgiven. Ito po ang pagsilang na muli. Ito po ay magaganap pagkatapos ng isang tao ay napatawaran o ay pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Now, let's take a closer look at what it means to be born again. Specifically, ang may panganak na muli, it involves, nakapaloob, the planting in our soul of the divine seed. Ito po, ang nakapaloob po dito ang pagtatanim, ng banal na binhi sa ating mga kaluluwa. Ito po ang pinaka-substance and the virtue of Messiah Jesus. Yung magtanim na banal na binhi, nakapaloob doon, nakapaloob doon sa banal na binhi na nagpasok sa inyo nung tanggapin nyo si Kristo, ang substance, ang mga banal na sangkap, lahat na ating makikita sa ating katangian ng ating Panginoong Kristo at lahat mga virtud na nasa Kanya. Kaya ating kaagad na makikita, meron dalawang aspekto na dapat nating isalang-alang. Una, sa pagsilang na muling ito na ating pinag-usapan, merong banal na binhi na tanim sa inyo. Merong dalawang aspekto na dapat nating isalang-alang. First, the conception. Ang paglilihi. Meron na tanim Paglilihi.
Kapag naglihi ang isang tao, ang ibig sabihin, mayroong buhay na natanim at nabuhay sa kanya. Hindi ba? At fetus. Pangalawang aspekto na dapat natin pasinin ay yung the bringing to full term of the child. Ang paglago po ng bata sa gustong panahon, sa gustong gulang, conception at the birth of the sons of God, ang pagsilang ng mga anak ng Diyos ay napakahalaga sa kasalukuyan na oras na ating ma-distinguish ang pagkakaiba ng dalawang ito. Kaya ba nakakasunod? Ibinigay ng Diyos ang pangitain nito sa isang kaibigan o sa isang kapatid. He had a vision. Ang kanya pong vision na ito, pangitain na ipatungkol sa mga Kristiyano sa kasalukuyan, nakapanahunan. Sa kanyang visions, ito po ang kanyang nakita, the life of Messiah is being aborted in, and if not, most of the believers. Ito po kanyang nakita. Halos po yung buhay na Mesiyas na isinilang sa kanila ay na-abort, namamatay sa kanyang pananaw, halos sa mga buhay ng maraming mga Kristiyano. Ako po nalulungkot ngayon sa maraming mga iglesia, nagaganap ang maraming mga abortion. Marami, halos mga mananampalataya. Conception takes place. Ipinagali ka, isinilang ka sa tiyan. Subal pagkatapos na hindi magtatagal, ang bagong buhay na itinanggap ay ma-abort, mamamatay, bago maisilang o lumabas ang anak ng Diyos. Ano po mga bagay na pumapatay sa buhay na Mesiyas sa loob natin? Ito'y dapat natin bigyan ng pansin. Marami sa atin ay naitanim ang banal na binhing yan, the substance and the virtue of the Lord Jesus Himself. Subat na-abort yan. At ano po yung mga bagay ngayon? Kaya sa maraming loob ng iglesia ngayon, marami ang spiritual abortion na nagaganap. We condemn abortion, pero mismo sa loob ng iglesia nangyayari at nagaganap ang abortion. Ano po yung mga bagay na pumapatay sa buhay ng Mesiyas sa loob natin? Una, it is the Babylonish church system. It is the Babylonish church system. Isang reliyosong sistema na ginawa ng tao. It is a system of man-made religion which permeates Christendom. Ito pong kumakalat ngayon sa buong Kristyanismo. Ang Babylonish Christianing ito, in this man-made religion, sa ginawang reliyon ito ng tao, pagkatapos po ang isang tao tumanggap kay Jesus bilang kanyang sariling tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay, ito pong gagawin. Siya papayuan na maging bahagi ng iglesia. Sa oras siya kasama na, is brought not to Jesus. Hindi siya dadalhin kay Jesus. Subalit sa iba't ibang aspekto ng particular na iglesia, sa maraming pagkakataon ng iglesia, hindi niya itutulungan siya sa reality of fellowship with the Lord Jesus. Hindi niya dadalhin ang taong ito sa tunay na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Rather, kanilang bibigyan siya ng napakaraming panlabas na pasanin, such as bringing others to the church, umaawit sa choir, nagiging digos kaagad, binibigyan napakaraming responsibilidad. Wala pong mali doon eh. Kaya lang ang ganitong such concentration, kailangan maging balance. We have to do these things, pero nagiging imbalance. Kaya the end results of such concentration upon the work of the churches very well may be the aborting of the life of Jesus. Ito ang pumapatay sa buhay mismo ng Mesiyas. Imagine, ikay gumagawa na, pero maraming iglesia kesa dalhin sa tunay na kapakikipag-ugnayan nila sa Diyos. Ibinibigay sa mga panlabas ng mga pasanin. The Lord never commissioned us to build churches. He commissioned us to make disciples. Hindi tayo inutusan ng Diyos na magtayo ng maraming iglesia. Darating tayo sa panahon na yan, okay? Darating, may panahon na lahat. Subalit, hindi ito ang pangunahin na kautusan ng ating Panginoon. Tayo inutusan na gumawa ng mga lagad
to make disciples. Sa mata ng Diyos, ang mga mananampalataya ay laging mas mahalaga kaysa sa mga Kristiyanong institusyon, kaysa sa mga Kristiyanong mga samahan. Sa mata ngayon ng mga Kristiyanong religionists, sa mata ngayon ng maraming Kristiyanong religionists, ang institusyon, ang kanilang samahan ay mas mahalaga kaysa sa individual. This is not wise. Wala pong karunungan dito. Dahil po ang institusyon shall perish with the heavens and earth. Lahat na ito ay mapapahamak sa ama ng kalangitan at lupa, habang ang mga mananampalataya na naging bahagi ng Mesyas ay mananatili magpakailanman. Ang spirito ng Babylon ang nagtatagumpay sa kasalukuyan. Alam niyo ba kung saan nagaling sa salitang Babylon? Babylon, ito mula, ang salitang ito galing sa salitang Babel, ang Tore ni Babel. Alam natin na ganap sa Tore ni Babel, ang lahat ng mga tao ay mayroong isang diwa na isabuti ng Diyos ang kanilang sariling kaparaanan, sariling karunungan. Hindi ba? Anong ginawa ng Diyos? He destroyed that. Kaya ito nagtatagumpay. At yung naghahanap na makatayo ng tore na abot sa kalangitan. But Babylon shall be cast down and destroyed because it is the enemy of God. Ito'y kahawi ng Diyos. Babylon is not, as some have suggested, a particular religious organization. Ang Babylon po, hindi po, gaya na po minungkay ng iba, hindi po ito isang reliyosong organisasyon o isang bansa sa lupa sa balat ng lupa. Babylon is the religion which has been created in the name of the Lord Jesus Christ. Imagine, ang reliyon na ito, ang Babylon, ay nalika sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. And the spirit of Babylon abounds in all the Christian organization to the best of our knowledge. Ito po'y kumakalat. Notice mo ating pasinin ang kaparaanan o kung paano po inilarawan ng Banal na Espiritu Santo ang pagdating ng Mesyas. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo po ni San Lucas. Open your Bible with me, please. Pasinin po natin kung paano po ang Banal na Espiritu Santo ay inilarawan niya ang pagdating po ng Mesyas. Luke chapter 1, verses 68 to 75. Luke chapter 1, verses 68 to 75. At dinalhan ng katubusan ng kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa liping makaharlika ng kanyang aliping si David. Ayon sa pinangako niya sa pamagitan ng mga propeta noong unang panahon, isa na magliligtas sa atin mula sa ating mga kaaway at sa lahat na pupot sa atin, upang ipamalas ang kanyang kahabagan sa ating mga ninuno at upang tuparin ang kanyang banal na pangako. Verse 73, na ipinangako niya kay Abraham na ating ninuno at upang iligtas tayo sa ating mga kaaway at nang sa gayon, pansinin po ninyo, at sa gayon ay makapaglingkod tayo sa kanya na walang takot sa kabanalan at kabutihan o katuwiran sa kanyang harapan magpakailanman. Maingat po ang pag-aaral sa mga talata po nating binasa, kagad po mahayag sa atin na ang Kristyanismo ay lumayo ng lumayo sa kanyang mooring, lumayo ng lumayo sa kanyang tunay na pagkatawag at kahulugan. Kinuha natin ang kapanaunan ng banal na biyaya. Tayo po ngayon ay nasa dispensation of grace. Kinuha natin ito, lalo na sa maraming mga mananampalataya, kinuha natin ang kapanaunan ng banal na biyaya na ibinigay ng Diyos para bigyan ng kakayahan ang mga Hudyo at mga piniling hentil na paglingkuran ng Diyos sa kabanalan at katuwiran. Ito po ang dispensation of grace. Ang biyayang ito ay pinagkaloob ng Diyos araw-araw, okay sa atin, para paglingkuran natin ng Diyos na may kabanalan at katuwiran. Subat ano nangyari sa kasalukuyan? Binaluktot natin hanggang naging hentil na reliyon na ang tao ay hindi na obligado na paglingkuran ng Diyos sa kabanalan at katuwiran dahil sila inaligtas sa pamagitan ng biyaya.
Modern day Christianity in most instances is Babylon. It is not of God. It is a man-made religion. Ito po, inabuso ang biyaya ng Diyos. Hindi na kailangan obligado na paglingkuran ng Diyos, kabanal na katuwiran, pero itong sinabi ng salita ng Diyos. Naligtas ka na, dahil sa katuwiran ng Kristo nilipat sa iyo, gawin mo na yung nais, dahil ligtas ka rin. Kapag dumating ang Panginoon, maraming mga tao, nakatamo po ng pakinabang, kalamangan sa mga reliyosong organisasyon, sila po'y magkakaroon ng mahirap na panahon sa pakikipag-ugnayan kay Jesus. Dahil ang kanilang mga buhay, kanila pong ginugol para matamo ang approval, ang pagsang-ayon ng kanilang mga kapwa mananampalataya. Ang ganitong mananampalataya ay nakasentro sa tao. A man-centered, institution-centered, not Jesus-centered. Hindi sila nakasentro kay Kristo. The reason why we have departed so totally from God's program of redemption. Kaya bakit po ngayon ang Kristiyanismo ay buong tumaliwas o tumalikod, lumayo sa programa ng Diyos sa katubusan sa atin. May programa, Panginoon, pagtaga mo kay Kristo, pumasok sa kanyang programa. So tayo po ay lumayo doon because we stress buildings, institution, and the approval of men. Etong dinidiin sa maraming mga iglesia, ang mga gusali, mga samahan, at ang pagsang-ayon ng mga mananampalataya, rather than the creation of Messiah in the believers, is that we do not understand what it means to be born again. Kesa ang din natin yung paglikha ng Mesiyas sa loob ng mga banal. Etong kanilang ginagawa, idinito yung mga bagay nito sapagat hindi nila naunawaan kung anong ibig sabihin ang may silang na muli. We do not understand and preach clearly. Hindi natin naunawan at pinapangaral mabuti at maliwanag ang katotohanan that the first creation, ang unang life, the Adamic race, the Adamic creation, ang ating lumang likas, is serving only to support the new creation. Ito'y nabubuhay lamang at naglilingkod para supportahan ang bagong nilikha na isinisilang ngayon at lumalabas sa atin. God has no intention of saving us as we are. Wala pang intention ng Diyos. Niligtas tayo kung paano tayo ngayon. Dahil sa biyaya. Kung paano ka ngayon, rebellious ka, hindi intention ng Diyos na dadalhin ka pa ng rebellious sa kanyang feeling. Kung hindi, magkakaroon ng another revolt like Satan. Akala po natin magikero ang Panginoon. Rebellious ka ngayon, pagdating mo sa kanyang feeling, hindi ka na rebellious. You're not working out your salvation with fear and trembling. Salvation comes only through transformation from one kind of creature into another kind of creature. Ito po ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay dumating sa pamagitan ng pagbabago sa isang klaseng nilikha, sa isang klaseng nilikha. Messiah did not come to save Adam. Si Jesus po hindi dumating para iligtas si Adan. Pero si Jesus ay namuhay katulad ni Adan. At nung mamatay po si Adan sa krus, ito nagdulot ng katapusan sa Adamic creation. Namuhay katulad ni Adan, pero namatay ang Adan na ito. At sa kanyang kamatayan sa krus, tinapos niya ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay para ito'y huwag ng paglingkuran. At siya ay lumabas sa libingan, sa yung gift ni Joseph of Arimathea, ay hindi si Adan. Ang lumabas nito hindi siya, ang lumabas siya na pasimula ng bagong nilikha. Siya na lumabas sa yung gift na yon, ang pasimula ng bagong nilikha, the beginning of the new creation, the beginning of those who shall serve God in holiness and righteousness forever. At tayo kabilang doon kung tayo magpupunyagi. Pasimula ng mga tao na maglilingkod sa Diyos sa kabanalan sa katuwiran na walang hanggan. Siyang una sa mga anak ng Diyos na mabubuhay na mag-uli. The true purpose of the Christian assembly, tandaan po ninyo, ang totoong pong layunin ng Kristiyano pagpupulong gaya ng natin ginagawa ngayon is to support the individual abang kanyang natutunan na makapasok sa mga maliliit na silid para manalangin at makipag-usap sa Diyos. Ito pong purpose. Ito pong layunin natin.
Okay, we learn the function, we learn the activities in this church. And I thank God sa mga bagay na ginagawa natin. Subat ang primary purpose natin of the assembling of the Christian saints, para tulungan ang bawat sa inyo. Para yung madinig ng iba, naranasan mo at nadidinig mo. We thank God for the manifestation of angels here. We can hear them singing, worshiping with us. We can hear them. But that is not enough. Hindi sapat yun para ang buhay na nasa iyo ay lumago. Ang aming pagnasa ang bawat sa amin, kayo'y magkaroon na isang araw, pumasok kayo sa isang silid, magkaroon ng tunay, fellowshipping, romancing with the Lord Jesus Christ. Ito po pagnasa, ito po ang tagumpay para sa amin. Kahit na ilan lang sa inyong gumagawa ito, it is a success for us. It is a personal communion which is lacking today. Ito pong kulang ang ating personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Believers are active in churches in some instances. Ang maraming mga napalatay aktibo sa loob ng iglesia sa maraming panahon, but they do not always know the Lord. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. Kaya ingat kung sino sinasamahan ninyo. Kung karnal ang sinasamahan nyo, backslider ang sinasamahan nyo, you will be a backslider. Ang kalamang salita ay inyong mapupulot. Ang kalamang gawa ay inyong magagawa. They know the church and its function. Alam nila ang iglesia at ang kanyang ginagawa. But they do not know the Lord. Hindi nila kilala ang Panginoon. Uwas silang panahon sa buong araw para makapasok sa malapit na personal na fellowshipping sa Panginoon. Sila'y nanalangin habang sila'y tumatakbo. Meron silang mabuting attitude sa Diyos. Subat, hindi ito ang kailangan para hindi ma-abort ang development sa loob natin ang buhay ng Mesyas. Hindi ito sapat. Meron kang attitude mabuti sa Diyos. Tumatakbo ka habang ikaw nilalangin, pero hindi po sapat yan. Hindi ito ang kailangan para hindi po ma-abort yung development. Kaya hindi nyo napapansin ngayon, maraming spiritual abortion. Ang sana pong dalahin ko sa loob nitong iglesia ito, walang abortion na nagaganap. Amen? Kapag ang mga mananampalataya ay walang araw-araw na karanasan sa Panginoon, communing with Him, feeding upon His body and blood, the life which was conceived in them perishes. The process of being born again is aborted. Kung wala ito, walang araw-araw na karanasan, araw-araw na karanasan. Hindi ko po sinasabi na, okay, nagpapasi ka, bilib ako sa mga ganito, 3 hours a day. Alam niyo po, you can pray 3 hours a day without receiving anything. Wala kang karanasan. Ang mahalaga kahit na may ikling panahon, but it's a quality time, you know you have experience with the Lord Jesus Christ. Pagkatapos nun, meron kang pakikipag-ugnayan. Pagkatapos, kumakain ka sa kanyang laman. Umiinom ka sa kanyang dugo. Bakit po? Sapat ito mismo buhay ng Panginoon. Ang kanyang laman, the substance. Ang sangkap kung sino siya, yan dapat ang naililipat sa atin. Yun ang kanyang substance. Ang kanyang dugo naguhugas. Yan ang nagiging buhay natin. Yun ang kanyang buhay na muling bumuhay sa kanya, the resurrection life. Kung hindi, the life which was conceived in them, ang mga buhay na ibinigay sa inyo itinanim, it will be aborted. Ito'y mamatay. At some point, kapag ang mananampalataya ay nasa proseso na tanggapin si Mesyas, si Jesus na bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Imagine, at some point, kapag ang mananampalataya ay nasa proseso na tanggapin si Jesus, imagine, it is a process. Natanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay, ngayon lumapit ka. Hinas mong kamay. Ang Panginoon, tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Subalit, hindi ibig sabihin na ikaw ay lubos siyang Panginoon sa iyong buhay. Lubos siyang tagapagligtas. Kaya ang kaligtasan sa atin, ang kaulugan nito ay paglipat mula sa kapangyarihan ng dyablo tungo sa kapangyarihan ng Diyos. Mula sa wangis ng dyablo, pag-iisip niya sa salita at gawa, tungo sa pag-iisip ni Kristo sa isip, salita, sa gawa. Ito ang kaligtasan. Kaya ang kaligtasan, proseso nito,
at ang pagiging Panginoon ni Kristo sa ating buhay. Ang banal na bihi ay lumalago at natatanim sa ating mga buhay. Nandiyan ba kayo? Kaya, habang nagaganap to, the new man has been conceived in him. Yung bagong tao ay nalilikas sa kanya. Isang bagong tao, bago ang naisilang sa atin. Alam po natin, bago naganap ito sa kanya, ang pagsilang ng bagong tao, ang kanya pong personalidad ay unified, hindi ba? Bago po tayo naisilang na muli na on the process, ang ating pong personalidad ay unified, meron pong pagkakaisa. In that, meron po tayong human body, meron po tayong makataong katawan, meron tayong makataong kaluluwa, at meron tayong makataong espiritu. Unified yan, makatao, a human spirit, a human soul, and a human body. Ngayon, na kanya pong tinanggap si Jesus, ang kanyang katawan ay mananatiling tao. Subat ang kanyang espiritu ay ginagawang isa sa banal na espiritu. Bagong buhay, bagong persona ang sinilang. Ito ay napoporma sa kanya. Ang pagkakaisa ay wala na. Naalis na yung unity. Naalis na yung pagkakaisa sa kanya sa loob niya, sa loob ng kanyang makahayop na katawan, sa loob natin, merong dalawang persona vying for control now. Hindi ba ito natin namamalayan? Merong dalawang persona ngayon na nagpapaligsan para kumontrol. Ang isang persona ay ang kanyang kaluluwa. Okay? Ito po. Sana po nailagay ko sa mga, wala po kanina gusto pa drawing ito. Ang part kung saan po bahagi ng ating pagkatao ang kaluluwa. Meron tayong senses at meron tayong kaluluwa. Sa kaluluwa, nakapal po sa kaluluwa ay ang ating emotion, ang ating will, and ang intellect. At sa pangatlong bahagi ng ating pagkatao ay ang ating spirito. Okay? So, ngayon po, meron dalawang persona na nagpapaligsan para kumontrol sa atin. Ang isang persona ay ang ating kaluluwa, na dumating sa kanya mula sa kanyang ina at ama. Ang isa ay dumating, anumang persona ay yung pong isinilang sa kanya mula sa Mesyas, na dumating mula sa Diyos sa kalangitan. Okay, ito pong dalawang persona na nagpapaligsan sa loob natin, na kumontrol sa atin. Ang ating pong unang personalidad, the living soul, taglay niyan napakaraming excellent na mga katangian. Okay, ang ating kaluluwa, taglay niyan napakaraming mga excellent na mga katangian. Ang ating kaluluwa ay pwede niyang pagpalain ng Diyos at pwede rin siyang pagpalain ng Diyos. Para mawasak po ang katawan ng kasalanan, the body of sin, sabi po ni Pablo, na nasa loob natin, ipinagkatiwala po ng Diyos ang ating buong kaluluwa doon sa krus kasama ng Mesyas. Nandiyan ba kayo? Kaya, para po mawasak ang katawan ng kasalanan na sa atin, ang ginawa po ng Diyos ay pinagkatiwala yan sa krus. Sa krus, alam natin lahat ng mga bagay na dito sa atin, we are being denied, we're carrying our cross. Di ba? When we are carrying our cross, we learn so many things. Kaya sa mga bagay nito, ay namamatay ang katawan ng kasalanan na nasa atin. Dito pinakatiwala ng Diyos kasama ng Mesyas. Subat ang ating pong katubusan ay nagpasimula noong ang ating kaluluwa ay nagkaroon ng pagnasa na maligtas. Hindi ba? Lahat ng sinasabi ko ito, wala kabuluhan sa inyo. Kung wala kayong pagnasa maligtas, walang kabuluhan ng mga bagay nito at hindi magpapasimula ang plano at proseso ng pagtubos ng Diyos sa atin. Amen? Kaya nga aking dalain, magkaroon kayo ng pagnasa. Nais ko po na makita ninyo kung saan ang ating kaluluwa. Balang araw po sa transparency, ating pakikita ito. Merong importanteng konsepto patungkol po sa kaluluwa ng tao. Okay, nais kong bigyan ng pansin. Na hindi po laging binibigyan ng diin kapag ang ating pong pagpako, our crucifixion, and resurrection kay Jesus ay tinuturo. At ito po ang ating kaligtasan. Ang ating pong kaligtasan ay nakadepende sa integridad ng ating pong mga kaluluwa. Okay? Hindi po ito ganang binibigyan ng pansin patungkol sa ating kaluluwa. Anong bahagi nito sa ating kaligtasan? Kaya, ang ating pong kaligtasan ay nakadepende sa integridad ng ating mga kaluluwa. If our soul does not do its part,
we cannot be saved. Kung ang ating kaluluwa, nakapaloob dyan ng ating kalooban, ang iyong mga desisyon, kung hindi niya gagawin ang kanyang bahagi, hindi po tayo maliligtas. Gaya ngayon, binibigay mga bagay na dapat gawin, kung hindi mo gagawin ang iyong bahagi, hindi ka maliligtas. Kapag ang mga Kristiyano ay nagkulang sa kalwalhati ng Diyos, hindi dahil yung dinugtong na buhay ng Mesiyas ay nabigo, kundi dahil na rin ang ating kaluluwa ay walang kusang loob na bitawan ang kanyang sariling buhay at mga pagnasa. Kaya kung inyong buhay ngay kulang kalwalhati ng Diyos, hindi po nabigaw yung buhay ng Diyos nasa inyo. Nasa atin na din ang kasalanan. Ayaw natin bitawan, kusang loob, ang mga sariling buhay mo at natin at mga pagnasa. Upang ang bagong nilikha, the new creation, ay matagumpay na lumabas sa atin, buong may panganak, the soul must adhere to the commandments of the Lord Jesus Christ. Kailangan pang kaluluwang ito, sabi niya sa kanya sarili, kailangan ako sumunod sa mga kautusan ni Kristo. Halos gawain, listen saints, halos gawain ng paglilingkod sa Mesiyas at paggawa sa kanyang kalooban, halos nito, ang gumaganap nito ay ang kaluluwa ng bawat isa sa atin. Nandiyan ba kayo? Ang gumaganap nito ay ang kaluluwa ng bawat isa sa atin. Ang kaluluwa po ang siyang mananalangin. Ang kaluluwa. Ang kaluluwa ang magbabasa ng salita ng Diyos. Ang kaluluwa ang siyang maglalaan ng oras para makipag-ugnayan sa Panginoon. Ito lang ginagawa natin. Pag-isip ko lang po sumaga, ang bigat ng aking katawan. Pero sasabihin ko sa aking sarili, kaya sabi ni David, bless the Lord, O my soul. Inuutusan niya ang kanyang kaluluwa, puri ng Diyos. Ang kaluluwang ito ang siyang magtutulak para manalain at ikaw rin ang gagawang kapasyan. Matutulog ka ng misa, ako po natulog 1 o'clock in the morning almost every day. Gigising na 5 o'clock. Ito po napakahirap. Pero ang aking kaluluwa, uutusan ko. Yan ang gagawa ng desisyon, siya ang mananalangin. Amen? Meron ba ang malaking bahagi ang ating kaluluwa sa ating kaligtasan? Kaya, ang ating kaluluwang siya makipag-ugnayan, ang kaluluwang mas willing give itself to crucifixion, kusang loob na ibigay ang kanyang sarili sa pagpagpako kasama ni Kristo, ang kaluluwa ang maglilingkod sa Panginoon, sa buong katapatan, magtiis hanggang wakas. Ang kaluluwang siyang gagawa nito. Tanging sa mga paraan nito ay magkakaroon ng matagumpay na pagsilang ng bagong nilikha sa atin. Amen? Hindi po pagkaraniwan, listen, hindi po pagkaraniwan para sa mananampalataya na magpasimula na mabuti, pagkatapos mahulog at bumaksak habang kanya tinatak ang daan ng buhay. Napakaraming mga tao at mga kilala natin, ganito sila nagpasimula. A fine start. At sa kanila ay, ang iba sa kanila hindi malayo sa atin. They made a fine start and then they fall by the way. Nahulog sila. At hindi po pakaraniwan to. Bakit po ganito? Nakikita mo, sabay kayo. Bilis, no? Tumanggap sa Panginoon. Naglingkod, nag-aral. They made a fine start. Ay, tuloy-tuloy yan. But along the way, they fall. Ako po ngayon halos 20 years ng Christians. 20 years na ba? Ay, hindi pa. So, 17. Ano man? Iyon pong nakita kong kasamang nagpasimula. Ang iba po namatay na. Literally, they died. Ang iba po wala na sa Panginoon. Siguro mga 90% sa mga young people na kasama namin noon, ay wala na. They made a fine start. Like speaking in tongues. Nasaan sila ngayon? Bakit po ganito? Dahil ang kanilang kaluluwa ay naakit nga sa Diyos. Ang kanilang kaluluwa ay naakit sa Diyos sa pamagitan ng mga pangako na sila'y makakalakad sa mga kalsadang ginto, makapasok sa paraiso, at sa walang hanggang kagalakan. Na-attract dito ang kanilang kaluluwa. Dahil ang kanilang kaluluwa ay naakit sa kaningan ng ginto, material at kasiyan, dulot ng salabi, pagnasa makaigit at makalamang sa mga kapwa. Subalit, nang dumating
Ang oras ng Panginoong Yesus ay nagpasimulang gumawa ng mga deadly demands sa Kanya. Mga demands na nangangailangan na masasakit o kahit na agonizing loss o kawalan, mahirap na kawalan ng ilang mga mayayaman na relasyon at mga pag-aari. His soul refused to obey God. Kapag ang Panginoon mo na-attract siya sa mga pangako, sa kalsadang ginto, sa paraiso, sa mga mansions, sa maraming mga bagay pinakakalman ng Diyos, mga blessings. Subat nung ang Panginoon nagpasimula na magbigay ng mga bigat na mga paghininga para sa kanyang pagnasang mawasak niya yung kanyang buhay at sariling buhay. Kasama na dito nangangailangan ng masakit na mga mahirap na kawalan ng mga mayayaman na relasyon. Ang marami sa atin ito naranasan natin. But we have to obey God. Araw-araw po ito aking naranasan. At aking pinangaral sa inyo, God has removed us from the rank of acceptability as a church. Inalis tayo ng Diyos sa bilang at rangko ng pagiging katanggap-tanggap sa maraming mga iglesia at sa maraming kapwa-pastor. Ito mga mayayaman na relasyon na aking pong pinagyaman sa aking buhay. Marami akong kasama mga pastor na lumagong kasama ko, mga kaibigan. At ngayon dahil sa ating pananampalataya at paniniwala sa liwanag ng salita ng Diyos, na ang iglesia kailangan dumaan ng mga kapigatian bago siya maging dalisay at katanggap-tanggap sa Diyos. Marami sa aking mga kaibigan pinagyaman na relasyon ay para bang sinuka tayo. Sinuka at parang hindi tayo nakilala. Tinawag tayo mga ganito. Araw-araw, but I have to obey God rather than men. Napakarami po ngayon. Ayaw na parang nagdidiri sa atin. Kahit na ako, mag-personal yung pastor. Naglalakad na walang ulo. At kasama na rin kayo. Alam ko kapag isang tao nag-attend dito, he made a decision na hindi niya mamali ng kanyang buhay hanggang kamatayan. Dahil sa Panginoon. Pero ako pinagpapasalamat sa Diyos, mga kaibigan na kanyang nilis, nagdagdag naman siya ng mga kaibigan. Amen? Nahigit pa at tunay kanilang mga puso. Maliban meron tayong tapat at mabuting puso. Listen. Maliban meron tayong tapat at mabuting puso. Maliban merong katapatan sa ating mga kaluluwa. Ito po yung mahalaga. Merong katapatan sa ating mga kaluluwa at kusang loob na paglingkuran ng Panginoon. Ano man ang kanyang hiningi sa atin, imposible para sa atin na dalhin ang buhay na walang hanggan na isinilang pinaglihi sa loob natin sa ustong gulang na kailangan natin para makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi makakarating sa hustong gulang kung hindi natin kung walang mabuti at katapatan sa ating mga puso. Tapat at mabuting puso. Kailangan ng katapatan sa ating mga kaluluwa. Para sa ating kaluluwa ay maligtas, kailangan itong mabago, ma-transform into a new creation much as a caterpillar is transformed into a butterfly. Ito po, para kailangan ang kaluluwang ito ay maligtas, kaya nang aking pinangaral sa inyo, kailangan ang proseso ito na tinatawag ng metamorphosis ng sanghud ay magbago sa isang paru-paro. Ito po ang a graphic picture of the Christian life. Ang paru-paro, ano bang gawin mo sa kanya? O ang sanghud, ano bang gawin mo sa kanya? Lagyan mo ng pakpak yan, lagyan ng lipstick yan, lagyan mo ng lotion yan, lagyan mo ng lahat ng mga makeup, huwad pa rin yan. Hindi ba? Hindi pa nagbabago ang kaligtasan na nais ng Diyos. Ito ay dumaan tayo ng metamorphosis gaya ng isang perlas. Binabalot na nakrus gland na mismo galing sa pearl oyster. Mga buhangin na pinadala ng Panginoon. Nagkakos ng irritation sa atin. Binabalot siya, binabalot hanggang lumabas ang isang genuine na perlas. Ito ang ating buhay. Kaya mga kaibigan, ang kaluluwa ay kailangan niyang maunawan ito. Kailangan niyang maunawan ito. Kailangan maging tunay ito sa Kanya. Gaya sinabi ni John the Baptist, kailangan niya insist, ipilit na ang Mesyas ang mag-increase, abang siya mismo, ang kaluluwa naman, ang patuloy na mag-decrease. Siyang tumaas at tayo patuloy na ibinababa.
Ang trabaho ng kaluluwa ay kailangan niyang sundin ng implicitly, okay, ng lubos ang salita ni Jesus, habang kanya namang ginagawa, ito nagpapasako sa kamatayan, ang banal na binhi, the divine seed, ay nagpasimulang lumago tungo doon sa bagong personalidad. The soul must have integrity if it is to be saved. It must be an honest and a good heart. Ito po, sa mabuti at tapat na puso. Napakahirap at minsan imposible hiwalay sa diretsyong tulong po ng Banal na Espiritu Santo para sa kaluluwa na sumunod at tumalima sa mga salita ni Jesus na ating Panginoon. Subalit kapag ang kaluluwa ay binigay ang sarili sa nagawin matapat, ano iyong nakasulat sa kasulatan? The new man serves God by nature. Kapag binigay ng kaluluwa ang kanyang sarili, na implicitly lubos na sundin ang kanyang salita, ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang mga kasulatan, alam niyo po, ang bagong taong ito ay paglilingkuran ng ang Diyos na nalikas na lamang sa Kanya at ito hindi magkakasala. Kaya, yung minimiti ng kaluluwa, ang abilidad na paglingkuran ng Diyos sa kabanalan at katuwiran ay ginawang posible sa pamagitan ng substance at virtue ng Mesiyas na napaporma sa loob natin. Amen? Yan lamang tayo makakagawa ng kalooban ng Diyos. Yung substance, yung virtue na napoporma sa loob natin, yan mismo ang the virtue and the substance of the Lord Jesus Christ. Hindi ito binibigyan ng din ng marami. Kaya ito sinabi ni Pedro, patungkol po sa kaluluwa na sumang-ayon sa kasulatan hanggang ang Mesias ay mahayag sa atin until Messiah is brought forth. Let's open our Bible in closing. Sa 1 Peter, nakalimutan po ang verse, pero ganito sinasabi, we have also a more sure word of prophecy, the scripture, whereunto you do well that ye take heed as unto a light that shineth in dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. Amen? Ito sabi ng Panginoon, hanggang ang day star na yan ay sumilang sa ating mga puso, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po kaya ang ating natutunan ngayong umaga? Mayroong malaking bahagi ang ating mga kaluluwa para sa ating kaligtasan. Ating po nga itutuloy ito sa susunod na Sunday at tatapusin po natin sa tulong ng Panginoon. Ang aking pong dalangin, sana sa bawat buhay natin ngayon, tayo magbantay na ang buhay na Mesiyas, ang banal na binhi, ay huwag ma-abort sa ating mga personal na buhay. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa inyong mga salita naming nadinig. Panginoon, lubos ang iyong pag-ibig at kapangyarihan. Kaya mo kaming iligtas at baguhin, Panginoon. So, umaga ito, O Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Alam mo ang aming nakaraan. Alam mo ang aming naranasan sa nakaraan ng mga araw at mga taon. Alam mo, Panginoon, kung ang buhay mo, ang banal na binhing yan, saan nakapaloob ang iyong substance, ang iyong virtue, O Diyos. Ang nais mo na hindi lang makonseive ito sa aming mga puso at buhay. Hindi lang ito na naisilang, naging buhay. Kundi, Panginoon, nais mo na ito'y dumating sa hustong gulang. Hanggang ito'y lumabas na sinasabi ni Revelation 12, the male son, ang anak na lalaki. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. So, umaga ito, O Diyos, bilang iglesia, tulungan niyo po kami at bigyan ng karunungan para matulungan, Panginoon, ang aking mga kapwa, mga kapatid, lalo sa bagong pananampalataya. May bagong pananampalataya sa iyo. Na sila, O Diyos, ay amin silang maidala doon sa silid na sila'y kasama mo at makaroon ng tunay na kaugnayan sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging balanse ang kanilang mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon,
At kailangan namin ng iyong karunungan at insight, O Diyos, sa maraming mga bagay para, O Diyos, ang isang individual ay huwag ma-abort ang development, Panginoon, ng iyong buhay sa Kanya. Kaya kailangan kami maisilang na muli, Panginoon, sapat ito ang pinakasentro tampok na issue, O Diyos, sa kaharian ng Diyos. Wala makakapasok sa iyong kaharian mailiban, Panginoon, sa inaisilang na muli. Kaya kailangan, O Diyos, kailangan kami mabago. Gaya sa nguot, Panginoon, tungo sa isang paru-paro, sa isang klaseng nilikha, sa isang klaseng nilikha. Panginoon, kahabagan niyo po ang bawat sa amin. Kapag aming mga matay na akit sa mga pangako mo, tunay, sa mga kalsadang ginto, sa mga paraiso, walang hanggang kagalakan. Subalit, O Diyos, hindi ito ang objective, hindi ito ang goal ng aming kaligtasan. Ang goal ng aming kaligtasan ay walang iba kundi ikaw. Ikaw, ang iyong persona, the substance, to be in the union with you, to be in the image of the Lord. O God, kumilos ka po sa aming mga buhay. We give you all the liberty and freedom, Lord. You make a deadly demand on us, Lord. Kailangan ito. Para, O Diyos, you can see what is the intent of our hearts. Para malaman mo ang laman ng aming mga puso. Kami ba ay nasa iyo dahil meron kami makukuha sa iyo? Kami naglilingkod sa iyo dahil meron kami makukuha sa iyo? Hindi ito ang Panginoon pangunahing dahilan. At hindi ito ang dahilan. Mahal ka namin. At nais namin magampanan ang panukala mo at layunin mo sa aming pagkatawag sa amin. At ang aming portion, O Diyos, ay makasama ka sa walang hanggan saan ka man pumunta. Kaya, O Diyos, higit pa ito sa kalangitan, 1,000,000 kalangitan. Sa pagnasa, O Diyos, na makapiling ka at maging katulad mo at makipisan sa iyo. Kaya sumagi ito, O Diyos, na andito ang aking mga kapatid at mga magulang. Salamat, O Diyos, na tinuturo mo sa amin ang laman ng iyong puso. Tinuturo mo sa amin, Panginoon, laman ng iyong kaisipan para ito aming magampanan. Tulungan mo ang kalooban na ito, tulungan mo ang kaluluwang ito na nasa amin, na dalhin mo kami na mamatay ang katawan ng kasalanan, ang lumang likas na nasa amin. The Adamic grace, Lord. Alam namin, Panginoon, ang dalawang persona ito, they are vying for control, for mastery in us. Na nagpapaligsan, Panginoon, na kumontrol kung saan kami papanig, kung saan kami sasangguni, kung saan kami tatawag. O Diyos, kung kami naaakit sa aming kaaway na mapinong kumilos sa aming mga buhay, daan-daan kinuha kami na sa mga bagay at sa mga material na bagay, hanggang kami naligaw, ang aming mga puso'y napalayo sa iyo. Lord, ibalik niyo po kami sa iyo, Panginoon. Ibalik mo kami sa iyong piling. Wala pong kabuluhan, walang kasagutan sa mga bagay sa sanglibutan. Ang unang lahi, Panginoon, ay lahat ng itong kapaligiran niya pagsamantala. Siya ay pagsamantala. Ang nais na, Panginoon, ay walang hanggan. Ikaw at ang iyong lahi. Ikaw ang pasimula. Ikaw ang panganay at kami yung mga kapatid, Panginoon. At nais na manatili yung kapatid mo ba yung pakakasalan na walang dungis at walang kapintasan. Kaya sumagi ito, Panginoon, rebuke mo kami. Sawayin mo kami, iwasto mo kami, Panginoon, kung kailangan. Make the deadly demands now. Kahit na, Panginoon, sa aming pinagyaman na relasyon at mga pag-aari, Lord, we will serve you. We choose you. We choose you, Lord. We choose you, Lord. Ikaw ang aming pinipili, Panginoon. We choose you, our God. Make this decision, Lord, strong and firm and concrete, Lord, in our hearts. We have made so many things that are not pleasing to Thee, O God. Patawarin niyo kami, Panginoon. Patawarin niyo ang bawat sa amin, Panginoon. You are the cry of our hearts, Lord. Ikaw sigaw ng aming mga puso. Sa lahat ng bagay, Panginoon, Ikaw kaya na ginagawa namin minsan ito, O Diyos, sa lungal sa aming kalooban.
Minsan, Panginoon, sa bunga ng kahinaan ng laman, naakit kami sa mga bagay na ganito. Lord, we have failed Thee. Subat ngayon, Panginoon, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. We will not enjoy life without You, Father God. We will not enjoy life eternal and life in this world. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Let's all stand now and worship Him and dedicate our life to Him. Give Him the liberty now. Hayaan niyo siya bigyan ng kalayaan na basagin tayo. Mold us in His image. Hallelujah, hallelujah.